Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Araw ng Sabado sa ikadalawang linggo sa karaniwang panahon. Pagninilay tungkol sa pagsisikap na tunay na sumunod at maglingkod sa Diyos. Alam nating lahat, mga kapatid, na hindi biro ang sumunod at maglingkod sa Diyos. Marami tayong isasakripisyo, marami tayong tatalikuran, iiwanan, kakalimutan. Kung tunay at tapat ang gagawin nating pagsunod at paglilingkod sa Diyos, tatahakin natin ang landas na hindi gustong tahakin ng marami. Ibig sabihin, ang gagawin natin ay mga bagay ayon sa kung ano ang turo at aral ng ating Panginoon. Ang sasabihin natin ay mga salita mula sa kung ano ang salita ng Diyos. At kapag ganito ang ating gagawin at sasabihin, makikita natin malaki ang kaibahan natin sa marami. Na para bang kung sasabihin natin ang salita ng Diyos at ipapakita natin ito sa gawa, para bang magtatanong tayo sa ating mga sarili, bakit parang hindi naman yata sumusunod ang iba sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Bakit hindi naman talaga tunay na ginagawa ng iba ang kung ano ang inaasahan ng Diyos sa kanila? Kaya nga, mismong ang ating Panginoon sa kanyang pagsisikap na sundin ang kalooban ng Ama, sinabihan na sisiraan siya ng bait. Hindi biro ang sumunod at maglingkod sa Diyos ng buong katapatan, sapagkat ang magiging tingin ng marami, nasisiraan siya ng bait. Isang magandang halimbawa, isang doktor, maganda ang trabaho, masaya, maganda naman ang feedback ng mga tao sa kanya. Pero nagdesisyon pumasok sa seminaryo. Sabi ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga kaibigan, nasisiraan ka na ba ng bait? Doktor ka na, ilang taon kang nagpakahirap sa pag-aaral, ilang taon kang nagpakadalubhasa. Nakakatulong ka naman sa mga tao. Bakit kailangan mo pang pumasok sa seminaryo? Nasisiraan ka na ng bait. Iba talaga ang pagtingin ng tao sa mga kapatid na nagpapakatotoo sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Nasisiraan ka na ng bait. Pero itong doktor na ito, desidido, malinaw ang desisyon. Iniwan niya ang kanyang propesyon, pumasok ng seminaryo, dumaan sa paghuhubog upang maging pari, at naging isang ganap na pari. Kaya sa kanyang pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos, nagampanan niya ang lahat ng buong katapatan. At itong pari na ito na doktor ay naa-assign sa maraming mga apostolate, mission area, at nagagamit niya yung kanyang pagiging doktor sa kanyang misyon bilang pari. Halimbawa, kapag mayroong outreach sa isang mahirap na lugar, napapakiusapan niya yung kanyang mga kasamang doktor para mag-volunteer.
at yung mga resources bilang doktor na gagamit niya upang mas higit na makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At itong doktor na ito na naging pari hanggang ngayon, nagpapatuloy sa kanyang paglilingkod at pagsunod sa Diyos bilang doktor na naging pari sa kongregasyon ng mga Jesuita. Tunay nga, kung magiging tapat lamang tayo sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos, maaaring iba ang maging pagtingin ng mga tao sa atin. Pero ano ba ang mahalaga? Ang sasabihin ng iba o ang sasabihin ng Diyos?